Magandang araw po sa inyong lahat o magandang gabi man sa inyong lahat. At andito na naman po tayo sa aking kusina at wag niyo pong intindihin yung mga ano na po yan dyan sa dingding eh. So dito po tayo sa aking kusina at tayo nga ay magluluto na naman. At ang aking lulutuin ay ginataang hipon na may kalabasa at sitaw. At syempre isang cup mga kasindero, ito ay kalabasa pero mukhang papaya. Nung kaninang inihiwa ko mukhang papaya. At ito nga sitaw. At ito ang luya na mukhang kamote rin nung inihiwa ko kanina. At meron tayong bawang at sibuyas. So madali lang po ang pagluluto nito mga kasindero. Palibasa nga ako ay laking Bicol. Kaya medyo expert na ako sa paggagata, sa pagluluto ng ginataan. So yun na nga, pagsasama-samahin lang natin yan. Kukunin lang natin yung aking mahiwagang kawali, mahiwagang pink na kawali. Yan. So yun nga mga kasindero, pagsasama-samahin lang naman yan mga sangkap. Yan. Pagsasama-samahin na natin yan. At nga pala, kami sa Bicol, hindi kami naggigisa pagka ginataan, pagkagata yung aming luto. Hindi kami naggigisa kasi makukompromise yung aroma, yung amoy ng niluto mo doon sa mantika na medyo nagisa, yung medyo nasunog. So ang nilagay ko na nga yung ating sangkap. Papailalim natin yung kalabasa para ito medyo matagal-tagal kasi itong maluto. Yan. Tapos ilagay na rin natin yung hipon. Yan. Lagay na rin natin yan dyan. Yan. At pagkatapos, ibabaw na natin yung ibabaw natin yung sitaw. Yan, ganyan lang yan. At pagkatapos, ilalagay na natin yung gata. Yung gata natin, konti lang ito, masyadong marami kasi nga yung hipon magkaano pa yun, magpo-produce pa ng sabaw yun. Yan, ganyan lang yan mga kasindero. At meron tayong ito yung ating kakanggata. Mamaya lang ito pagka kumulo na. Pagka kumulo na yung una nating isasalang. So isasalang na natin to mga kasindero. So isasalang na natin yung mga kasindero at hintayin natin yung kumulo. At so kumukulo na nga mga kasindero. Ilalagay na natin yung kakanggata. Kasi kailangan mong munang pakuluin yung unang gata kasi para pag nilagay mo to hindi siya mahihilaw o hindi siya matutorta. Korta. Yan. At inasinan ko na nga rin pala ito mga kasindero. Hindi ko lang na-open yung video. Nakalimutan ko nagbablog pala ako. So yan. Mamaya pag kumulo na uli. Yan. Kasi makukurta yan pagka pagka malamig yung paglagay mo ng kakanggata.
Ang korta nga pala, ang ibig sabihin ng korta, yung namumuo yung gata. Yan, ito hindi siya namumuo. Tingnan nyo. Sa amin, salitang Bicol, korta. Kortado. So, hintayin na natin siyang kumulo. Gagalaw-galawin lang natin siya para maano yung malipat sa pwesto yung nasa ilalim. Yan. Hoy, kasarap na ray. Ulit. So, yun na nga, kulong-kulo na mga kasindero. Tingnan nyo, dumami yung sabaw. Kasi malakas labas ng sabaw itong hipon. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung mga nahuhuli namin sa sa ilog na hipon, hindi naman ganyan. Di kaya So yun. Kasarap to mga kasindero. At tikman na natin yung sabaw. Kung tama na yung asin. Konti pang asin. At lagyan natin ng Ajinomoto, konti lang. Yan ang aking pampalasa. Ajinomoto. Palibasa nga pala mga kasendero, malamig ngayon. So ang paraan ko kung paano ko napiga ng maayos yung ating niyog. Nagpa-init muna ako ng tubig. Maligamgam yung aking pinangpiga. At bago ko piniga, inano ko muna, pinahimbing ko muna yung kinayog na niyog doon sa ibabaw ng maligamgam na tubig. Hanggang sa uminit lahat yung niyog, yung kinayod. Kasi pagka malamig din yung niyog na kinayod, paglagay mo ng tubig kahit medyo maligamgam, lamig pa rin yun. So yun na nga mga kasindero, kasarap. Tikman natin ulit. Tama lang. So hintayin na nating maluto yung kalabasa at saka yung sitaw. Wow! Kasarap! Sarap! Saktong-sakto. Tama lang yung sabaw na yan, masarap yan. Sabaw pa lang, ulam na. Alinawin ko nga pala kung paano ko prepare yung pagpipiga ko ng niyog. Di ba nakalagay sa plastic yung pinakayod kong niyog? Yun, nilagay ko sa medyo maligamgam na tubig o medyo mainit-init na tubig. Nilagay ko na naka-plastic yung kinayod na niyog. Para nilagay ko, pinalutang-lutang ko lang doon. Yun. Para medyo mainit, medyo magligamgam yung niyog, yung kinayod. Basta ganun ang ginawa ko. Tapos nung medyo maligamgam na nga yung lahat, yun, saka ako piniga. At maligamgam din na tubig ang nilagay ko. So yun na nga mga kasendero, yan na, okay na yan, luto na yan, kasarap na. Sabaw pa lang yung ulam na tatakpan natin.
Tapos, patayin ng apoy. Sarap niyan. Kakain na tayo mga kasindir maya. So, ito na nga po mga kasindero at kakain na tayo. Kain na po tayo mga kasindero. At ito ay ito ang aking niluto na ginataang hipon na may kalabasa at sitaw. Sarap ng sabaw. Sabaw pa lang ulam na. Luno yung yung hipon luno. Kaya kahit yung mga pwede mong kainin. Medyo malamig na ngayon mga kasindero dito sa Riyadh. Kaya pag kumakain dapat paspasan. Sarap. Sarap. Ang hindi ko pa natitikman mga kasindero yung lobster. Pumunta na ako ng Bukana, nakalimutan kong bumili. Kila Kamuning, maraming lobster. Nagpapa-order yun sila. Ay. Marami pang time. Ang sarap ng kalabasa na mukhang papaya. Kalabasa rito parang papaya. Pero siya. Mayabo. Hindi siya malata. At itong hipon, wala sang yung dumi dito. Wala. Ang linis. Hindi ko naman siya tinanggalan. Pati yung mga paa, kinakain ko yan. Malambot lang naman yun. Dati nga doon sa probinsya, yung ano ba tawag doon? Ulang? Urabang. Yung urabang na malalaki, pagka naluto na sinusubo ko na lahat yun. Wala nang balat, wala nang tanggal-tanggal ng balat. Malinis yung hipon. Wala kang makakain na wala kang makakain na parang buhangin. Sarap ng sabaw. Yung luya na parang kamote.
Mm. Kain pa. Huwag mag-alala sa ano. Huwag mag-alala sa hypertension. Nagpa-check up ako nung isang araw. Normal. Ang lumabas lang ano, medyo mataas lang ng konti yung acid ko. Kaya pala masakit yung dibdib ko pag humihinga ako ng malalim. Acid daw. So, umiinom ako ng gamot. Dalawang linggo lang inom ko ng gamot. Ang linis ng hipon. Wala kang makakain na ano. Kahit yung bitukan niya, yung ano niya, yung kinain niya dito sa may ulo. 'Di ba pagka nag-ano ka ng hipon, merong kinain sa ulo? Wala siya. Siguro ano to? Pinapag-diet mo na bago nila hinarbis. Nag-diet. Shoutout nga pala kay Maloko TV. Salamat sa concern mo. Aking kada kumakain may soft drinks. Ngayon lang po ito, sa video lang. Pero sa pang araw-araw na pagkain wala po. At nagpa check up ako nung isang araw. Ang sugar ko ay 109 lang. Medyo mababa pa kaya. Pero hindi naman ako palagi nagso-soft drinks. Shoutout nga pala kay Cora Santos. Shoutout po. Alam kong palagi ka nanonood. At si Atin TV, shoutout. At sa mga anak ko, nako, itong niluto ko na to, sigurado ako naglalaway kayo. Nainggit kayo. Gusto nyo magluto rin ito. Yun ang gusto ko pagka kumakain. Yung pagkainom, bibiglang didigay. Shout out sa mga anak ko, Angelica, Angelo, Anthony, Andro, at sa mga apo ko, Ali, Lia, Johnny. Magluto rin kayo. Marunong din sila magluto nito eh. Tinuruan ko lang sila eh. At yung mga anak kong babae, marunong magluto ng laing. Tinuruan ko sila. Sa ano lang, tinuruan ko rin sila sa video call. Kasi mula nung bata pa sila, nag-abroad na ako, bihira ko sila makakasama. Nung malalaki na sila, gusto na nila magluto. Ayan, video call lang. Na video lang sila natuto. Isa pa nga. Ito lang na isang hipon na ito ang nakuhanan ko ng ganito.
yung kinain. Mm. Mm. Ito lang nakakano kumain dito sa hipon. Titigil ka talaga sa pagsubo eh. Para magbalat. Pero okay lang yun. Mhm. Mm. Yung huli ko nga palang vlog, yung sa Menudo, yung babasagin ng ginamit kong plato, maingay tuloy. Mm. Mm. Tama na. Mm. At so na nga po mga kasindero, marami. At yun na nga po mga kasindero, hanggang dito lang tayo. Sana matikman nyo rin ang ganitong luto. Napakasarap. Promise. So yan na nga mga kasindero, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye po. Ay, shout out nga pala kay Ate Marivic Neri. Shout out ate. Bye-bye. God bless you sa inyong lahat.